palala ng palala ang sitwasyon sa Middle East. Lahat ng mga kaalyadong bansa ng US sa Middle East binabanatan ng Iran at saka ng Lebanon. Kaya pray natin to. Kasi ito yung pinakamalala sa kasaysayan nila ng mga nagiging problema sa Middle East. Naulit na naman. Buti nga noon, hindi nagtuloy-tuloy ito noon eh. Nagkaroon ng ceasefire. At ang matindi, sumasali ang North Korea. Sabi ng North Korea sa Iran, kung kailangan mo ng mga missiles, papadalahan kita. Grabe talaga North Korea. Nagkakakampihan tatlong yan eh, tsaka yung Russia. So let's pray. Our country, ay sabi na baka daw mapagtripan tayo ng Iran dahil nasa atin ang mga napakaraming EDCA sites. Ang EDCA sites ay mga maliliit na kampo yan ng mga US na nakakalat sa ating bansa. Mapagtripan tayo. Naku, kawawa naman ng Pilipinas. Bakit? Kasi wala tayong missile interceptors. Ibig sabihin yung mga missiles, pagka yan ay malapit na sa iyo, minsan ini-intercept yan eh. Ibig sabihin, meron silang aparato na hindi nakatutuloy sapagkat hinahabol ito ng interceptors. Sabi naman ng isang sa mga nasa gobyerno natin na military, huwag kayo mag-alala Pilipinas. Hindi aabot ang missile dito ng Iran. Wala silang kakayanang magpaabot sa ating bansa. Sana nga, no? Sana nga, pray natin yan. Kasi pag ang ating bansa ay nadamay, nakakalungkot naman. Hindi maganda na ang ating bansa ay madamay. So, pag-pray for our country. At ang kailangan natin ngayon doon, tuloy-tuloy na pananalangin. Samantalang ang nagugulo ang ating bansa, sana naman ang ating mga kapatid ay mag-focus sa kanilang pananampalataya, hindi man lalamig, kundi magpatuloy na nag-uuminit sa paglilingkod sa Panginoon. Kayo ba ay nakaranas na ng gipit na sitwasyon na kung ang Diyos ay hindi maghihimala, ay tingin mo magkakaroon ka ng malaking problema? Iba nakaranas na ba na gano'n yung gipit na sitwasyon sa buhay? Na Lord, pag hindi kayo kumilos, sabit ka. Lord, pag hindi kayo kumilos, sabit ako. Ito yung mga, kung tawagin natin ay mga sitwasyong himala lamang ang pwede sa ating makatulong. So ngayon, ang pag-uusapan kasi natin ay may kinalaman dyan. Kumbaga, pinapayagan kasi ng Diyos ang bawat sitwasyon sa atin for a purpose. Ngayon, pag hindi natin naunawaan yung dahilan ng Diyos, bakit niya tayo pinapayagan, ay naku, nakakalungkot. Kailangan matuto tayo bakit ang Diyos ay pinapayagan tayo malagay sa mga sitwasyon na nagigipit tayo, na nahihirapan tayo, na kundi ang Diyos ay maghihimala, naku, sasabi tayong tiyak. So dito sa Bible kasi, siya na natin ito na pag-aralan, kaya lang gusto ko lang dalhin kayo sa idea na bakit ang himala ay hindi agad-agad nagaganap sa buhay natin. Kung minsan may mga papadaanin ka pang mga sitwasyon, may mga mahihirap pang problemang dadaanan, meron pang mga titinding mga pananalangin bago nang mating ang himala. At kung minsan, yung himala na yan, ayaw natin. At kapag nasa ipit tayong sitwasyon, ang gusto natin ay yung maayos agad para masolve agad ang problema natin. So dito sa Bible, samahan niyo ako sa John chapter 6. Ang pag-uusapan natin is all about the malicious miracles. Yan. Malicious miracles. Ibig sabihin mga malisyosong himala. Ano ba yung malisyosong himala? Tandaan niyo, pag sinabing malicious, wala itong kinalaman doon sa pag-iisip ng pangit, katulad ng halimbawang si Congressman Suntay, no? Nagsalita siya ng malisyosong pananalita laban kay Ann Curtis. Sabi niya, ang ganda-ganda pala talaga ni Ann Curtis. Tapos sabi niya, may bahagi sa aking katawan na nag-uminit. Kaya sabi niya, inimagine ko na lang si Ann Curtis. Buti na lang, sabi niya, ay pinigilan ko yung sarili ko. Kung di ko pinigilan ang aking imahinasyon, baka kung ano na nangyari. So maraming nagalit na kababaihan, maraming kapwa niya ng mga congressman na nagsalita, maraming politiko na nagalit.
It was an uncalled for. Kumbaga, not expected na magagaling ito sa bibig ng isang taong mataas ang na pagka-opisyal niya sa ating bansa. Malisyoso ang sabi nila. Well, ang word na malicious kasi ay gusto kong bago tayo mag-umpisa, maunawaan muna natin. Pag sinabi malisyoso, hindi ito yung mga bagay na malisya. No? Ang ibig sabihin ng strict, yung pinaka-stricto, yung strict sense of definition ng word na malicious, pag sinabing malicious, ibig sabihin, ito yung pag-iisip ng hindi maganda sa kapwa. Ang tawag doon malicious. Hindi ito necessarily ng mga bagay na may malisya na may usaping sexual. Hindi yon. Pag sinabing malicious, ay usapin na pag-iisip ng hindi maganda laban sa kapwa, ang tawag doon malicious. So, ngayon, kung meron kayong Bible, samahan niyo ako dahil dito ay pinayagan ng Diyos na malagay sa mahirap na sitwasyon itong ating mga kapatid at tinanong sa kanila, anong gagawin natin ngayon sa mga taong ito na nagugutom na? Tinanong nga niya dyan si Felipe, pero sabi nga ng Bible, alam niya yung kanya gagawin. So, samahan niyo ako sa John chapter 6, verse 5. When Jesus looked up and saw a great crowd coming toward him, he said to Philip, "Where shall we buy bread for these people to eat?" He asked this only to test him, but for he already had in mind what he was going to do. Sagot ni Felipe, it would take more than half a year's wages to buy enough bread for each one to have a bite. Sabi niya ay yung sweldo ng isang tao na 1.5 taon ay kukulangin pa kung ipambibili mo ng tinapay ni tigi isang kagat, hindi uubra sa mga taong yan, sa dami yan. Kaya sabi niya rito, isang disciple naman na nagsalita, si Andrew, yung kapatid ni Peter, sabi niya, here's a boy with 5 small barley loaves and 2 small fish. But how far will they go among so many? So sabi ito ng Bible, Jesus said, have the people sit down. At doon na nga nag-umpisa siyang manalangin at pinimagay ang tinapay at sila nga ay nakabusog. Malicious miracles. Basta ano yung sabihin ng malicious miracles? Ito, kaya lang yung malicious ito ay ang gumawa ng himala ay si Lord. Kaya ko lang sinabing malicious sapagkat bago nagawa yung himala, ang mga alagad ay nagkaroon muna ng mga negative attitude bago nangyari yung himala. Kumbaga, si Lord, pinagpakitaan sila ng himala kasi hindi sila naniniwala na maaayos yung problema. Kaya malicious. Kasi ang dami nilang pintas doon sa posibleng mangyaring himala na gagawin ng Diyos. Unahin natin number 1. Kung kayo nagsusulat, malicious miracles. Number 1, balikan natin yung kung paano kinonsulta ng Diyos si Felipe. Ito sabi ng Bible. Sabi niya, when Jesus looked up and saw a great crowd coming toward him, he said to Philip, where shall we buy bread for these people to eat? Binigyan niya ng problema si Felipe. Ngayon, tingnan niyo yung sagot ni Felipe. Ang sabi ni Felipe sa verse 7, Philip answered, it would take more than half a year's wages to buy enough bread for each one to have a bite. Sabi niya, Lord, kahit bumili ka ng tinapay, sabi niya na ang halaga ay pang-1.5 taon na sweldo ng isang tao, ni hindi magkakaroon ng tigi isang kagat. Kasi napakadaming tao niyan. Kumbaga, ang isang sagabal sa himala na naranasan ni Lord kay Felipe ay yung kanyang assessment. Number 1 yan Kung minsan kaya yan hindi nangyayari sa atin yung himala, yung assessment mo, imposible. Yun ang sinasabi dito ni Felipe. Lord, it's too impossible kasi based on his arithmetic, yung kanyang multiplication,
based sa kanyang assessment, that would be impossible. Nakalimutan ni Felipe na si Lord, ang kanyang specialty ay to solve impossible situations. Ganon ka rin. Kung sabihin napakahirap ng iyong sitwasyon at sabihin mo kay Lord, wala na talaga, ubos na oras ko. Hindi na nangyari, Lord, wala na. Ubos na yung oras. Kasi ginaganon natin si Lord. Wala na, along-alaw na ngayon. Dapat ganun. Dami natin sinasabi kay Lord. Malicious ang sama ng pag-iisip mo sa ginagawa ng Diyos minsan sa buhay natin. Wala na. Para si Felipe, wala na. Kahit anong ngayon, wala na. Imposible na yan, Lord. That was based on his assessment. Sa assessment niya, hindi na uubra. Kaya nangyari ngayon yung himala, ay dinagulat pa sila. Sabi ng Bible, 12 basket ang sumobra doon sa kanilang pinamigay. 5 tinapay ng 2 isda, pero ang sumobra, 12 basket. Bakit yun? Hindi kwinenta ni Felipe. Bakit siya hindi nag-raise ng issue? Lord, ba't ganun? Sumobra ng 12 baskets, 5 tinapay lang yun at 2 isda. So, minsan pagka na-solve na yung problema natin, kinakalimutan na natin yung mga analysis natin kay Lord. Kasi alam natin, mapapahiya lang tayo. So the first thing na masasabi mo na yung himala bago naganap, naging malisyoso tayo. Hindi tayo nag-isip ng positive. Malicious miracle nga Ang inisip natin, wala. Hindi na yung mangyayari. Wala. Hindi na yung maaayos. Wala. Imposible yung mapakain. Wala. Kahit ano. Wala talaga 5 tinapay, 2 isda Kasi bumasa siya sa kanyang pag-iisip. Alam mo minsan, the very reason why it's sometimes being called as miracle, because this finite mind of ours cannot comprehend what is happening. Pag hindi na kayang unawain ng isip natin, doon, tinatawag na natin siyang himala. Isipin mo, umangal siya inassess niya, imposible yan, Lord. Imposibleng mapakain mo yan kahit yung sweldo ng tao na 1.5 taon. Ipambili mo ng tinapay, kahit isang kagat sila, hindi pa nga uobra, hindi magkakasya. So anong problema natin dyan? Assessment. Sometimes we use our minds in solving problems. Ang sabi ni Lord, bring it to my presence. Stop using your mind. Kaya nga sabi ni Andrew, meron pa po dito 5 tinapay, 2 isda. Sabi ni Lord, bring them to me. Ang problema, hindi natin dinadala kay Lord. Ginagamit natin utak natin Isip natin. Hindi nga ganun Hindi mo po pwedeng limitahan ang Diyos sa kanyang kapangyarihan dahil hindi kayang kwentahin ng isip mo. That because your mind are finite, you can easily judge God that He cannot do it. Ang hirap nun dahil hindi kayang abutin ng utak mo, ang tingin mo, imposible na ito sa Diyos mo. Hindi. Kaya dito, napahiya ito dito si Felipe. Nangangatwiran pa siya. Sabi niya, kahit sumweldo pa, 1.5 taong sweldo mo, hindi kakasaya kahit isang kagat sila. Using the mind. Alam niyo kung minsan, we try to carry this life using our minds. Hindi pwede. You have to use your faith. Pag pinag-usapan natin ang mga impossible situations, activate your faith, not your mind. Sometimes your mind will doubt, but your relationship with the Lord, yung basis ng iyong pananampalataya, it is because you know that you are a son of God, that you are a child of God, that God the Father will do something for you because you are His child. Sometimes that our minds cannot comprehend that Hindi yan maintindihan Ang tinitilang na natin yung situation, imposible na. Malabo na mangyari yan. Hindi na masosolve yan. Imposible na. That's how we think on those things. Kasi ginamit niya, isip niya. So, una natin sinasabi lang dito, mga kapatid, na malicious miracles, bago nagkaroon kasi ng miracle si Lord, may malicious muna na pangangatwiran.
itong mga alagad. Una na nga si Felipe, yung kanyang assessment. Number two, ito namang si Andrew. Tingnan naman natin yung sinabi ni Andrew sa verse 9. Here is a boy with 5 small barley loaves and 2 small fish. Ano naman ang kanyang sinabi? But how far will they go among so many? Wala ding mangyayari dyan, Lord. Imposible na itong sitwasyon na natin na to. Hindi na tayo makakapagpakain pa ng mga libo-libong taong yan. Ano yung second na malicious na pag-iisip ng alagad? Sabi nga natin, bago kasi nagpakita ng himala, malisyoso muna ang kanilang pag-akala. Number one, yung assessment. And number two, yung argument. May argument, may argumento. Instead na maniwala na lang sa sinasabi ng Panginoon, instead na hawakan na lamang ang pangako ng Diyos, inaargumento pa natin. Hindi na nga ikaw may dala ng 5 tinapay at 2 isda, para sinasabi mong ang Diyos dito ay walang magagawa. Hindi na nga sa iyo galing yung isda eh. Bata nga may dala nun eh. Ang dala niya 5 tinapay at 2 isda. Ipernisinta mo yung dala-dala ng iba. Samantalang ikaw ay hindi naman pala mananampalataya. Kaya sabi niya rito, Lord, meron dito 5 tinapay at 2 isda. Pero saan ito makakarating? What an argument. That's what we do with the Lord. When your resources are lacking, we tend to make arguments with God. Lord, alam mo naman, ito lang ang kaya ko. Lord, alam mo naman, ito lang ang meron kami. Ano na mangyayari dito, Lord? Sometimes we do that. Kaya nga sabi ko nga, malicious miracles. Hindi lang assessment, kundi yung argument. Ina-argumento natin si Lord sa mga mahihirap na situation, samantalang hindi naman ikaw magsosolve. Mahirap ang situation, inaamin natin. Pero instead na maging grateful ka, meron tayong Diyos na malalapitan, Diyos na masusumbungan, pero ang nangyari dito, hindi mo na nga dala yun, inireklamo pa. Hindi na nga ikaw nagdala nun, inireklamo mo pa. Buti pa yung bata, may dala-dala, samantalang ikaw wala. 5 tinapay at 2 isda, 5 loaves, and 2 fishes. Saan na ito makakarating? Grabe yung argumento, nakita nyo? When was the last time you had an argument with God? You told God, Lord, alam mo naman kung ano lang ang meron ako, ba't mo ko, Lord, nilagay sa ganitong situation? So sinasabi mo, ang Diyos hindi alam ang situation mo, ikaw lang ang nakakaalam. So yung mga answered prayer ni Lord sa'yo, noon hanggang ngayon, ang sinasabi mo ba si Lord walang magagawa kasi ang situation mo ngayon mahirap, mukhang hindi masosolve, impossible situation. Alam nyo, nakakaya minsan sa Panginoon yung mga ugali natin. Hindi natin siya talaga yung totohanan pinaniniwalaan. Dito, ang linaw-linaw. Saan na ito makakarating? Argumento, di ba? Ganyan tayo kay Lord. Lord, ito lang ang kaya ko. Bakit mo po pinayagan, Lord, na ang problemang to ay halos hindi ko masolve? Bakit ang sinasabi mo ba? Hindi ka tutulungan ng Diyos dyan? Ang sinasabi mo, nag-iisa ka lang dyan? Ang sinasabi mo, hindi ka aalalayan ng Diyos sa iyong kalagayan? So, malicious. Bago nagkaroon ng miracle, grabe muna yung kanilang pangangatwiran. Merong argumento. Pangatlo, ito yung sinabi ni Lord. Sabi ni Lord, tingnan nyo ha, basahin nyo yung verse 5. When Jesus looked up and saw a great crowd coming toward him, he said to Philip, where shall we buy bread for these people to eat? Alam nyo, pag binasa nyo yung ibang mga salin sa Matthew, sa Mark, sa Luke, itong kwento ng feeding of the 5,000 nando doon. Alam nyo ba na isang senaryo doon na sinabi ng mga alagad na, Lord, pauwiin mo na sila hanggat maaga kasi baka mahilo pa yung mga yan sa daan at mga
mga himatay sa daan. Kaya hanggat may araw pa, Lord, baka sila gabihin, pauwiin mo na sila kasi hindi natin sila mapapakain. They want to get rid of this problem. Gusto nila na mapaalis agad, maalis sa kanilang harapan yung problema. Alam niyo, ito yung pangatlo. Di ba sabi natin, una, assessment. Number two, argument. Number two, yung alignment. Ano yung alignment? Ang alignment, ito yung word na ginagamit pag bababa ka sa sasakyan. Alignment. Bababa ka sa sasakyan. Alignment. Pero ang negative meaning ng alignment, to remove suddenly. Yung sudden removal, alisin yan. Kailangan mawala ito agad. Ganon ang gusto na mangyari ng mga alagad na, Lord, paalisin mo na sila. Kasi baka mahilo pa yan sa daan, Lord. Sagutin pa natin yan. Gagabihin sila. Paalisin mo na sila. They wanted, the disciples wanted the sudden removal of the problem. Minsan ganun tayo, yung gusto natin mawala agad yung problema. Kaya lang si Lord may ibang programa. Kaya hindi siya masusunod kung ano yung gusto natin. Ito yung sudden removal. Lord, alisin mo na sila. Pauwi mo na. Kumari, Lord, problema pa namin yan, Lord, mamaya eh. Saan tayo ko napapakaan yan, Lord, paalisin mo na. Minsan may mga problemang nasa harap natin. Gusto natin maalis agad. Iyon yung tinatawag ng alignment. Yung negative meaning ng alignment, yung sudden removal. Sino ba may gusto ng problema? Wala naman, di ba? At gusto natin may problema man dyan, mawala agad. Yung sudden removal, yung alignment na sinasabi natin. Sino ba ang gusto may problemang matagal alagaan? Sino ba gusto mong problema ng matagal? Kaya lang si Lord, kung bakit yung problema, pinabayagan niya manatili pansamantala dahil magpapakita siya sa iyo ng himala o parang lalo kang sa kanya ay humanga. Ano sabi niya? Let the people sit down. Yun na. Kinuha niya yung tinapay, nagpasalamat sa Diyos, nanalangin sa Diyos, nagpasalamat at pagkatapos tinawag niya yung mga alagad, o sige, pamigay nyo na to. Wow! They were the first-hand experience. Kumbaga, they experienced yung as a witness, yung himala ng Diyos. Pinamimigay nila yung 5 tinapay at 2 isda, hindi na uubos. Kung minsan kaya may mga problemang nananatili pa, hindi pa nawawala. Kasi hindi mo pa nakikita yung kanyang gagawing himala. Kaya nandiyan pa yung problema. Kasi hindi mo pa nakikita ang gagawin niyang himala. Kung bigla lang mawala yan, paano na? Gusto ni Lord, purihin mo siya. Gusto ni Lord, luwalhatiin mo siya. Paano mo luluwalhatiin kung nasolve agad yung problema? Gusto ni Lord yung makadama ka muna ng kawalan, makadama ka muna ng kakulangan, upang ikaw ngayon ay sa kanya'y magpuri kapag nakita mo ang pangangailangan ay kanyang sinolusyonan. Wala eh. Gusto mo ba lahat ng problema solve agad? Hindi ganun si Lord. Walang imposibleng sitwasyon kay Lord. Kaya lang pag pinayagan niya ang isang problema, bakit hindi pa nawawala? Sapagkat nais niyang siya ay makaranas ng pagluwalhati, pagpupuri, na manggagaling sa kanyang mga anak na ngahahanga sa kanya. Kaya himala, nakita ninyo. Nakita natin, nabasa natin. Kaya nagtataka ka, Marahil, bakit hindi mo solve yung problema ko? Oops, baka hindi ka pa grateful dyan. Baka hindi ka pa natutuwa, lagi masama loob mo dahil meron ka yan. Why not thank God? Lord, thank you for this situation na. Alam nyo, sabi nga ng isang binabasa ko, God allowed enough success. God allowed enough success to keep you humble and enough trials to keep you going. Ako yun? Kumbaga, minsan na binibigay lang ng Diyos yung sapat lang na tagumpay upang hindi ka makapagyabang. Ikaw ay manatiling mababa. At enough lang din ng mga pagsubok upang ikaw ay makapagpatuloy sa iyong paglalakbay bilang Kristiyano. Hindi ka dinadaganan ng Diyos ng sobrang bigat na problema. Enough trials lang to keep you going. And enough success to keep you humble. Sapat lang na tagumpay upang ikaw ay natiling mababa at sa kanya ay nagpupuri at nagpapatuloy. So dito, sinasabi ko lang sa pangatlo, yung alignment. You can always pray to God, Lord, katulad ng panalangin niya sa Garden of Gethsemane, Lord, let this cup pass over me.
but not my will, let your will be done. Lord, kung bakit mabibigat ang kaharap mong pagsubok ngayon, Lord, kung maaari lang, Lord, alisin mo to, yung enlightenment, yung sudden removal. Lord, kung maaari lang, Lord, alisin mo to, pero Lord, hindi kalooban ko, kundi kalooban mo po ang masunod. Amen? Sana makita natin to, no, na maging grateful tayo, kung may mga problema man. Huwag mo agad ipaalis kay Lord. Lord, what is your lesson for allowing me to experience this kind of problem? Lord, kung meron kayong plano dito na gusto ko niyong makita ko, Lord, please reveal it to me. Lord, please, maunawaan ko ito, Panginoon. Amen? Huwag natin pagdududahan ng Diyos. Pinakita nga niyo, impossible situation. At kung mapapansin niyo, ang sabi ng Bible, they were in a solitary place, desolate place. Nasa isang lugar sila na ilang, malayo sa kabiasnan, where they can run and get some help. Wala talaga eh. It was a hopeless case. It was a hopeless situation na katulad ng sitwasyon ng marami sa atin ngayon, na kung ang Diyos ay hindi makikialam, wala kang makikita o mararanasan na tulong sa kasalukuyan mong sitwasyon. Pero dito, pinakita na silang desolate place, solitary place, malayo sa tulong ng mga taong pwedeng takbuhan. Ito yung sitwasyon na Diyos lang ang pwedeng gumalaw. At para makita mo kung gaano siya kamakapangyarihan. Amen. Alam niyo, habang binabasa ko to, ako po ay encouraged. Ako po ay lalong bumilib sa Panginoon. Lalong yung faith ko ay lalong, masabi ko na challenge at lalong magtiwala sa Panginoon. Napakabuti ng Diyos. Walang imposibleng sitwasyon sa Diyos na kaya ang lahat ng bagay. Amen? O ngayon, conclusion natin. Lagyan na natin ito ng conclusion. We call it miracles when they are beyond our human understanding. Tinatawag natin himala kapag ang bagay na yan ay lagpas sa akakayanan ng ating isipan. So, kay Lord, naniniwala ako sa Kanya walang himala. Everything is common because He is powerful. Walang himala sa Diyos sapagkat walang mahirap sa Kanya. Lahat ay madali, lahat ay pangkaraniwan. Kaya lang natin tinatawag na himala kasi hindi kayang tugunan, hindi kayang isipin, hindi kayang unawain ng ating mga limitadong kaisipan. Pero ang Diyos, wala sa Kanya himala. Ang tawag lang natin na himala dahil hindi kayang unawain ng ating isipan. Pero salamat, meron tayong Diyos na sa atin ay naggagabay, nagpapala tayo, tinutulungan, walang iba kundi ating Diyos na makapangyarihan. Amen? Okay, so welcome sa ating website.